sabihin, mainit ngayon. Pero sa umaga, malamig pa rin. Nagja-jacket ba din? So, ako'y nakaka kasi medyo sensitive yung mukha ko. Nasusunog. Mabilis siyang Sunburn. sunburn. Sobra. Pero ang pangit ng masakit sa ulo. Sobrang init. So, maglalakad na naman kami doon sa Kaufland. Magbibili kami ng aming pangangailangan. Stuck. So, sa mga nagtatanong, sagutin natin yung tanong na kung okay ba yung sahod dito sa Czech. Okay po ang sahod sa Czech. Okay naman po. Pero kung itatanong nyo kung malaki ang sahod, depende sa company, depende sa trabaho, Sa depende posisyon. sa posisyon, ganun po. Kaya, pero masasabi ko okay naman ang sahod. Okay naman ang sahod dito. Yun nga lang, yung kung gaano kalaki, depende yan. Depende din sa anong skills. Oo, ganon. So, kung OT-OT, ganyan, maganda. Tapos kung maganda, May panggabi, oo, may Sabado. yes. Yun po. Tapos po Pero wag niyong susobran mag-OT kasi mapupunta yun sa tax. Sayang. maaari mga lang, limit lang. Parang ganon. Tansyahin nyo ba kung magkano yung, kunyari sa ngayong buwan, tapos nyo yung OT, taasan nyo next month kung magkano yung pagitan ng OT nyo nakaraan. Yes. Ganun lang, experiment. Saka kayo mag-stick sa ilang oras lang. Doon naman sa question na paano kami nagkaroon ng sasakyan at nagkaroon ako ng lisensya. Meron kaming video na doon. Pero Panoorin nyo yun. Pero sasagutin na lang namin din dito. So, kaya ako nagka-lisensya kasi nag-aaral ako. Nag-aral ako sa driving school o auto escola. Sa Prague. Sa Prague. Kasi taga Prague kami nung una. Doon ako nag-aral. So, madali lang kumuha ng lisensya. Kaso, Pera. ang pera lang. Kasi mag-enroll ka sa school. Pagka nakapasa ka, dun sa school, is saka ka mag-a-apply para sa lisensya. Madali lang yon. Yun nga lang sa school, pera ang kailangan mo. Kasi medyo pricey yung pag-aaral. So, ang sa sasakyan naman is bumili kami ng sasakyan. So, second hand lang yung sasakyan namin at medyo mura naman yun. So, yun po. So, may nababalitaan kami na parang medyo maghihigpit sila sa lisensya. Kasi dito guys, pwede naman talagang gamitin yung international license. Pero, alam namin may limit yon. Kumbaga parang 1 or 6 months, 6 ganun, months or 3 or months. ganon, 3 months or 1 year. After nun, kailangan mo nang kumuha talaga ng lisensya na dito sa Czech. Kasi parang may nag-ano na maraming gumagawa ng international license tapos hindi na nag-aaral. So baka ang gawin daw is kailangan after na ibinigay na sa inyo yung expiration na paggamit ng lisensya nyo is
Mag-aaral na kayo. Mag-aaral na. Kasi baka magka-penalty. 1 hour later. So guys, tapos na kami. Ayan, may ice cream. So, uwi na kami. Salamat po sa inyo. Ingat kayo palagi. Bye!